nitong aking kutsinta. Kakaiba po siya. 2 layer po kasi ito. Talaga namang pagka ipa-order nyo po ito, patikim nyo po ito sa inyong mga customer. Talagang mag-o-order po sila at hindi kayo mapapahiya sa lasa ng aking kutsinta. Ang aking kutsintang espesyal. Ayan, 2 po ang nagawa ko. Ayan siya. Ayan, kakaiba. Kakaiba tong ating kutsinta. Lambot, makunat. Talagang the best ang nasa ibabaw ang ating toppings. Sabi kong perfect. Sobrang sarap. Ang una kong gagawin para sa first layer, all-purpose flour. 2 cups po ito. Glutinous rice. Lalagay tayo ng asin. Maglalagay tayo dito ng asin, 1/2 teaspoon para pang-agaw ng tamis. Kaya ako naglalagay dito para balance ang lasa. And then, maglalagay tayo dito ng muscovado sugar, 1 cup. Yung dark na sugar po ang gagamitin natin dito. Pagkatapos nyan ay mimix lang natin siya. Pag mailagay na natin lahat ng ating mga dry ingredients, ngayon ay haluin natin ito ng mabuti. Pagka okay na at nahalo na natin ito ng mabuti, at saka naman po natin dito ilalagay pa ang ating mga wet ingredients. Tulad po ng Alaska Ibap. Dito mga kawaray sa aking kutsinta ay naglagay po ako ng Alaska Ibap para mas masarap. Ito ay ang 370 ml, 1 can po ito. Ito yung pinaka the best na kutsinta. Dahil ayoko lang siya ng lasang tubig, kaya naglagay po ako ng Alaska Ibap para pampasarap at kakaiba itong ating kutsinta. Mas na mailagay na natin ang ating Alaska Ibap. Dito ay dadahan-dahanin naman po natin dito ibubuhos ang ating water or tubig. Dito ay gumamit lang ako ng 3 cups of water. Ito ay sakto lang at talagang tama-tama lang ang tigas kapag maluto na ang ating kutsinta. Sobrang mas okay kapag medyo marami ang tubig. Once kasi na konti lang ang tubig, ito ay hindi siya maganda. Then maglalagay tayo dito ng lihiya water. 2 teaspoon lang ang ginawa natin. Ang ginamit natin dito. Dapat ay hindi sumobra kasi papangit ang lasa. Alam niyo bang pumapait ang kutsinta kapag nasobrahan ng lihiya? Nung una kasi, nung nagluto ako nito ng kutsinta, ay naparami na nabuhos ko ang ating lihiya. Hindi po ako gumamit ng measuring cup. Then, yun, nagluto ako ng kutsinta. Pagkatapos noon at naluto na, nandun talaga yung lasa ng lihiya. Talagang matapang siya. Kaya kailangan ay gumamit kayo ng measuring cup kapag magluluto kayo. Kasi po hindi natin maiiwasan na sumusobra na pala ang lagay natin. Kaya medyo mapait na ang lasa. Then, pagka okay na at halo na natin lahat ng ating mga ingredients, dito ay sasalain po natin ito ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa wala na talaga yung pamumuo niya. Mas maganda kasi pag smooth ang ating kutsinta. Mas masarap yun kapag sinasala ng mabuti ang ating kutsinta. Mas maganda kasi kapag salang-sala. Kaya naman sinala ko siya hanggang 4 na beses para sure na ako na wala nang pamumuo talaga itong ating kutsinta. Pagka okay na, ilagay na po natin ito sa ating mga baking pan. Or kung wala kayong baking pan, ay suggest na sa bilao nyo po ito lutuin. Mas maganda din kapag sa bilao natin lutuin. Dito sa aking YouTube channel ay mapapanood nyo kung paano nga ba ako gumawa ng sapin-sapin sa bilao. Doon sa procedure na yon ay pwede nyo pong kumuha kayo ng idea. Mas maganda kapag sa bilao na natin agad ilutuin ito para hindi na natin kailangan pa ng tab. Para makatipid na po kayo, ay suggest na para isahan lang ang luto, sa bilao nyo po ilagay itong inyong kutsinta. Doon sa bilao na bamboo, maglagay lang kayo doon ng dahon ng saging. Dito sa aking YouTube channel ay mapapanood nyo po ito. Gumawa na din po kasi ako ng sapin-sapin sa bilao. Kaya magkakaroon kayo ng idea. Kaya naman dalawin nyo po ang aking mga video at panoorin nyo para magkaroon kayo ng idea kung saan nyo po pwedeng hulma o lutuin ang inyong kutsinta. Once na kumulo na ang tubig nyo, at saka nyo po ito isasalang, ilalagay ang inyong kutsinta. Uulitin ko, huwag nyo pong isalang ang inyong kutsinta kapag ang tubig nyo ay hindi pa kumukulo. Dahil hindi po maganda ang kinalabasan kapag hindi pa kumukulo ang inyong tubig
tsaka nyo ilalagay ang inyong kutsinta. Hindi po siya maluluto ng maayos. At once na kumukulo na ang ating first layer, ngayon naman ay gagawa na tayo ng pangalawang layer. Sa pangalawang layer o sa ibabaw ng ating kutsinta ay gagamit tayo dito ng glutinous rice flour. Ito ay 1 cup ang ginamit natin dito. Sakto lang po ito para sa ating toppings. Ilalagay nyo lang po ito sa ating malinis na bowl at ito ay pagsasamahin na natin ang mga ingredients para sa ating first or pang ibabaw or toppings ng ating kutsinta. Dito ay gumamit ako ng water, 1 and 1/2 cup. Huwag kayong susobra ng tubig dito dahil hindi na po siya titigas kapag sumobra. Then dito ay gumamit na din po ako, naglagay ako ng condensed milk, 300 ml. Dito ay Alaska ang ginamit ko. Pero mas masarap or mas makakamura kayo kung cowbell po ang gamitin nyo. Okay naman po ang lasa niya, hindi po magkakalayo kung gusto nyo makatipid at hindi naman po magkakalayo ang lasa ng ating condensed milk. I suggest na cowbell lang po ang gamitin nyo. Hindi po talaga siya magkakalayo sa lasa ng Alaska na may pangalan at mas mahal. So, ito lang po ang gagawin natin. Hahaluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa wala na yung pamumuo nito. And then, nilalagay natin dito yung ating annatto seeds. Ito yung annatto seeds nyo, ay tutunawin nyo po ito. Sa annatto seeds ay maglalagay kayo ng mainit na tubig para matanggal or magkaroon talaga ng kulay ang annatto seeds nyo para maging orange talaga. Ang kinalabasan ng annatto seeds, kailangan ay mainit na tubig ang ipangbababad nyo. Nasa sa inyo, depende sa inyo kung gaano nga ba katingkad ang paglagay nyo ng annatto seeds. Sa akin kasi naglagay pa ako ng food color or depende na nga lang sa inyo kung maglalagay pa kayo. At dahil nga luto na itong ating first layer, ngayon ay iibabaw na natin ang ating toppings. Pero kailangan itong ginawa nating toppings ay sasalain nyo din po ito para matanggal po ang pamumuo ng ating glutinous rice. Hindi kasi natin maiwasan na mayroon pang konting pamumuo. Kaya kailangan ito ay sasalain nyo din. And then ilalagay nyo naman na po ito sa ibabaw. Dito ay gumamit po ako ng 2 cups. Ang ating pangalawang layer ay naglagay ako ng 2 cups para mas makapal at mas masarap ang ating ibabaw. So okay na po ito at ay isasalang na ulit natin ito ng 15 minutes o 20 minutes. Ayan, natapos na po natin. Naluto na po natin ito ng 20 minutes ulit. Another 20 minutes ulit na pakukuluan natin. Para hindi po kayo mahirapan kapag katanggalin nyo na sa inyong baking pan, ang gagawin nyo po dito kung hindi nyo po siya lulutuin sa bilao, maglagay po kayo ng dahon ng saging sa ilalim ng inyong baking pan para mabilis lang po matanggal. Or kung wala kayong dahon ng saging, maglagay kayo ng margarine, then maglagay kayo ng all-purpose flour. Alug-alugin nyo lang po yun para hindi po siya dumikit, or margarine na lang po. Yun po ang sikreto para hindi na tayo gumamit pa ng dahon ng saging. At eto na nga, nailagay na nga po natin ito sa ating dahon ng saging at naglagay na din po na tayo dito sa ating plastic na bilao. Pero kung sakali na may bilao kayo na bamboo, yun po ay pwede nyo na pong doon nyo na lang lutuin. Napakasarap nito mga kawaray at hindi kayo magsisisi kung itong recipe ko ang gawin nyo po. At dahil nga wala akong nahanap na bamboo na bilao, kaya naman napilitan kong lutuin sa ating baking pan itong ating kutsinta. Pero kung mayroon, sa bilao ko po talaga ito gagawin para hindi na ako mahirapan na ilipat ulit sa ibang lagayan. Kaya naman, kung gusto nyong lutuin ito, suggest ko sa inyo na sa bilao na diretso kayo magluto para kapag tanggalin na natin sa steamer ay diretso slice na at hindi na pa tayo maghahanap pa ng pwedeng paglagyan. Pero wag po sa plastic na bilao nyo lutuin dahil po hindi natin maiiwasan na baka pumasok po ang lasa sa loob ng ating kutsinta. Hindi po siya maganda kasi hindi ko pa po siya na-try. So, eto na nga mga kawaray, na-slice na natin. Kung gusto nyo po maglagay dyan ng inyong kinayod na nyog, pwede po. At bagay na bagay ang kinayod na nyog. Alam nyo ba na mas masarap itong kutsinta na ito kapag malamig na? Na-try ko po kasi siya
Nilagay ko siya sa ref dahil hindi ko po naubos kainin. Kaya naman nung inilagay ko sa ref sa kinabukasan, mas lalong sumarap itong kutsinta. Hindi siya tulad talaga na kutsinta na nabibili lang sa may tabi-tabi. Ito talaga ang kutsinta na ito, kapag ito ang gawin nyo, napakasarap. Napakasarap talaga. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na po ito at hindi po ganun kalaki ang gagastusin nyo kapag kutsinta ang lutuin nyo. Kung gusto nyong hiramin ang mga picture na ito, dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabingkes, at hiramin nyo po ito at ipang-post nyo sa inyong mga FB at para magkaroon kayo ng customer bago nyo po ito lutuin. Salamat sa inyong lahat mga kawaray, hanggang sa susunod at sana magustuhan niyo po itong aking recipe ngayon, ang napakasarap na kutsinta. Thank you and God bless po sa ating lahat. At syempre, isa-shoutout muna natin ang lahat ng mga nagko-comment dito sa aking YouTube channel. Thank you po sa inyo sa patuloy na panunood nyo sa akin. At kung nagustuhan nyo naman po ang video ko, please subscribe my YouTube channel at syempre i-like nyo na rin at comment kayo para sa susunod kong vlog ay isa-shoutout ko kayo mga kawaray. Thank you ulit sa inyong lahat. Pagkatapos kong lutuin ito at naipost ko sa aking Facebook, alam nyo ba na marami pong nag-chat at pumunta sa bahay at bibili nitong ating kutsinta. Pero dahil nga nagustuhan ko ang lasa ng aking nilutong kutsinta, kaya hindi ko talaga siya ibinenta. At pwede naman po itong pang-snack ng aking mga anak. At pwede naman po palang ilagay sa ref lang itong kutsinta na ginawa ko at hindi po siya titigas dahil creamy po siya sa ibabaw at lalong sumasarap kapag malamig na itong ating kutsinta. At pwede nyo rin po itong lagyan ng nyog sa ibabaw at kung ayaw nyo naman ng nyog, pwede rin po kayong maglagay ng latik. Pero dahil mahirap pang gumawa ng latik, kaya naman ay suggest na nyog na lang para mas madaling kainin or lutuin ang inyong kutsinta. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray. Shoutout po sa lahat ng mga nagko-comment dito sa aking YouTube channel. Shoutout ko muna si Ma'am Gracie, si Mami Kawaray. Same po tayo, nag-start wala ako katalin-talin pagluluto, pero nung nag-maternity leave ako, napanood ko mga video mo at pisahan ko po ang pagbenta ng ubi glutinous rice bukayo mo at sobrang patok siya at napapa-order ko na dito sa Canada. Salamat Mami Kawaray, God bless. At kay Rinaldo Gayuso, ang sabi niya ay okay lang sa tingin palang marasa, good kakapagod. Hello, ang sabi ni Marinila Daniel. Hello, madiscarding waray from Alaska. I'm impressed with you all cooking. Always has twist, very unique and impressive. I enjoy watching your video. I will try this ginataang halo-halo soon. Continue on what you do and God bless. Thank you po. At ang sabi ni Nelly Briones, Kabayan. Hi po ma'am. Thank you po at isa kang kawaray at nanunood sa aking vlog. At syempre, isa-shoutout din po natin si Ma'am Daisy Graycocha. Ang sabi niya, Yamay, thank you sa recipe. At ang sabi naman ni Ma'am Rachel Lawson, salamat sa teknik Hanlubi. Oh, thank you po ma'am. At alam ko na napanood niyo po yon. At ang sabi naman ni Ma'am Imelda Spirito, wow, napawaw na lang si ma'am. Thank you sa panonood niyo sa aking YouTube channel, mga kawaray.